Sa balita sa showbiz, Sa balita konfirmar sa ni AG showbiz. Rabal nga mayara sila sa mga bata ni Sadis Aljur Zodiac. Abenica. Suno sa iya, 5 na ang iya mga bata kung sa diin, 3 diri ang kay Aljur. Na desisyonan niya nga ihayag ang tanan, bangod niya gusto na sinitapuso ng isyo, kag manginhilway sa pagdako ang iya mga kabataan. Disyembre Sa balita national, 13. Sa balita Chief national. Presidential Legal Counsel kag anay Senate President nga si Juan Ponce Enrile sa edad nga 101. Si Enrile ang ginlubong sa libingan ng mga bayani sa Nobyembre 22 sa pihak sa mga pagpamalabag. Sa balita lokal, nakabaton sang dignity kids ang 70 ka mga persons deprived of liberty o kon PDLs sang Iloilo City District Jail Female Dormitory sang Bureau of Jail Management and Penology gikan sa RMN Iloilo. Magawa sa dignity kids, nagpatigayon man sang mental health discussion nagikan sa Psychology Department sang University of San Agustin. Thank you, babe. From the bottom of our heart, luwat nga. Gindong-dong, gindong kami ang ginpili ang kapuan diri. And hopefully, hindi ini ang katapusan. Ang kabahin sa pagbayad ni Jail Chief Inspector Amy Lupera. Samtang, inlunsyan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang chairmanship sa Pilipinas Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN 2026. Kung sa diin, isa ang Iloilo City sa mga venue. Ang tema, amo ang Navigating Our Future Together na magatutok sa 3 ka prioridad na nagalakip sang peace and security anchors, prosperity corridors, kag people empowerment. Inpahayag sa presidente nga ang official ASEAN Philippines 2026 logo kag stamp ang nagapakita sang unity of purpose kag Filipino warmth. Sa balita national, pinaagi sa video nga ginpost sa social media, insuguran ni former Ako Bicol Representative Saldico ang pagbuyagyag sang ginaaligan niya nga public official. Charles nga involved sa anomalya sa flood control projects. Tagal akong hindi salita. Pwede ba naman yun? Siyempre, kahit nasa yung mga kaibigan mo, babalikan ka ng mga yun. Talaga? Talaga. Excellent. Mamatay na ng mga kuko mo sa panga. At ang utos sa akin, huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik lang. Sa pilang kabahin nga video nga ginpost niya sa nagkalain-lain nga adlaw, ginpahayag niya nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang utok sang tanan nga korupsyon pinaagi sa insertions. Pinaligar man niya nga personal siya nga nagdugong sang binilyon nga kwarta sa balay Nanday Marcos kag Romualdez nga nakasulod sa madamo nga maleta. Lakip man sa ginlawag niya, amo ang nag-resign nga si Budget Secretary Amina Pagandaman, anay House Speaker Martin Romualdez kag ang presidential son nga si House Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ginhangkat naman ini ni Marcos nga magpauli kag atubangon ang kaso batok sa iya. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things, but it means nothing. For it to mean something, umuwi siya dito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago. Ang kabahin sang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa balita lokal, nagdangat sa 12.5 million pesos na valor sang shabu nga nagabugat sang halos 2 ka kilo ang na-recover sa gikasangan drug buy-bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa barangay Altiger Sara, Iloilo. Ang main subject sang drug buy-bust operation amo si alias Cheche, ang ginakabig nga drug queen of the North. Sabi ko na sa mga recipients ng mga distributor sa drug niyo, sa Brigadier Drug Group sa time, ining si yun, no? Ang kabahin sang pahayag ni PDEU Head Police Major Daji Dilima. Nobyembre 17, Disyembre sa balita 17. nasyonal, pinakusaran ni Disyembre Senator Amy 17. Marcos ang iautod na si President Ferdinand Bongbong Marcos
Jr. sa rally sa Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand na nagagamit sa illegal na droga. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa. Ang kabahin sa pahayag ni Senator Amy Marcos, kasunod sini, opisyal na kaginuntad sa Iglesia ni Cristo ang ilang tatlo kuntani kadlaw nga rally. Sa isa ka press conference, ginsabad sang presidente ang aligasyon sang iya utod. The lady that you see talking on TV is not my sister. Hindi siya yan. That's why we no longer travel in the same circles, political or otherwise. Ang kabahin sang sabat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa piyang kabahin, nagpanaw sa Nakapatay pwesto na sa si Executive kamataya Secretary si Lucas Jobet Bersamin, Budget Secretary Amina Padino. Pangatawan. Sunod kay Palace Press Jobet Officer Undersecretary Pierre Castro, Padino. inappoint si Finance Secretary Ralph Recto bilang bago nga Executive Secretary. Samtang si Budget Undersecretary Rolando Toledo ang giningatlan nga officer in charge sa Department of Budget and Management. Si Secretary Frederick Go nga amo ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs ang ginappoint bilang Secretary of Finance munos kay Recto. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly. Ang kabahin sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Pierre Castro. Sa entertainment, Madiriwa sa singer sa Pilipinas Got Talent sa Jobet Padino. Sa isa ka madamo nga screenshot Sa kay iyang loob, infos, ida sa makita loob, nga nagadiskarte na sa iban nga babae ang Kabay aktor tapatay samtang kasi magkarelasyon sila sa Pebrero Padino. 2021 o kung siyang kaadlaw matapos nagsugod ang ila relasyon. Sa iban pa niya nga post, ginsiling sa actress na makapilang ka beses niya ginpabarangay ang aktor kag naglaya siya sa ila balay. Sa tunga sang madamo nga aligasyon, wala nagpagwa sa pahayag si Derek. Nobyembre 20 sa Balita Nasyonal.